So, good day everyone. So, yung topic ko po is all about reforms for basic education curriculum. So, first, ano nga ba yung curriculum? So, ginawa yung curriculum para ma-improve or ma-change yung ating educational landscape or tinatawag nating education, yung pag-aaral natin. And as a teacher, dapat alam natin yung nangyayari sa curriculum at mangyayari sa isang curriculum. There is substitute for being ready and informed. So, meron po tayong dito ang Republic Act 10533 or known as Enhanced Basic Education Act of 2013. So, ginawa po ito ni President Benigno Aquino III noong last May 15, 2013. So, ito yung act na ini-enhance niya yung basic education system para mas gumanda yung isang curriculum. And kaya nagpatupad siya ng K-12 program. So, yung K-12 program, ito yung kindergarten to grade 12 education. So, ano nga ba yung K-12? Makes the Philippine education system at par with the international standard. So, kaya gumawa ng K-12 program dahil 'di ba kapag dati pag nag-a-apply ka sa work sa ibang bansa is sasabihin nila dun na hindi ka daw or kulang ka daw ng 2 years. Kaya dinagdagan ng K-12 program. So, yung K-12 is ginawa siya para mas maganda yung education ng Pilipinas. Dahil sa buong Asia daw is tayo lang ang walang or 10 years lang yung pag-aaral natin sa basic education. So, para na rin sa ating work. So, di ba kapag K-12, pag may work ka, kapag natapos mo na yung K-12 is hindi naman lahat nakakapag-aral dahil college degree pa rin yung hinahanap nila. So, maraming Pilipino yung ayaw na madagdagan yung taon dati kasi 'di ba hanggang 10 years lang. So, meron din naman yung ikabubuti kasi pinagkahanda naman tayo ng K-12 or ng dalawa pang taon sa ating course dahil may mga strand doon, may mga TLE, THE na para sa mga home management, ganyan. And meron tayong UMS para sa mga criminology and sa teachers. And sabi niya rin dito, makikita din dito yung table sa baba. And ito yung mga result ng 4th year students in mathematics and science noong 2005 to 2006. Only 15% of the student acquired mastery at the mathematic competencies. So, ang baba lang nung alam yung math, alam mag-math, arithmetic, ganun. So, ito yung table. Makikita naman natin dito yung table ng mga percent. And next is in international examination, the Philippines performed poorly. So, naging poorly siya kasi nga 'di ba kulang tayo ng education. Kumbaga, minsan hindi na natin alam kung paano nakakapasok yung mga hindi pa alam magbasa, hindi pa alam magbilang, ganon. So, one of the factors that contribute to the low performance in achievement tasks in the congested basic education curriculum, what other countries teach in 12 years. So, sa buong Asia daw, is tayo lang yung, sabihin dito, is tayo lang yung, yun nga, tayo lang yung 10 years lang yung education. Kumbaga sa buong Asia, meron silang 12 years. So, dito makikita natin yung mga researchers on mga Philippine Basic Education and yung mga recommendations nila. So, ano nga ba yung K-12 curriculum? So, dito meron tayong tinatawag na Section 5 of the Enhanced Basic Education Act of 2013 stipulates the following curricular standards which the curriculum developers suffered to in crafting the K-12 curriculum. So, dito is my A to H. Ayan. So, sabi niya dito, the curriculum shall be culture sensitive. So, dapat yung curriculum natin is, alam niya, respect sa
mga culture, iba't ibang culture dahil meron tayong diverse culture na tinatawag. And dapat maging flexible din ang curriculum natin. So dito, sabi niya dito, meron tayong mga 4 tracks in senior high school. There is a tech folk track, sports and arts and design track, the academic has and dito naman sa academic meron tayong STEM, UMS, also the ABM, and yes. Ayan, so meron dito yung mga tracks in senior high school, grade 11 to 12, mayroong academic, tech folk, sports, and arts and design. So yun lang po, maraming salamat.